Nakalimutan mo na ba ang iyong MPIN at paano natin mababypass ang MPIN kung sakaling tayo ay maglalagin? Pwede po yan. Kung nag-aalala kayo na baka pag nawala ang phone nyo, madaling mabuksan ang inyong GCash account at mawala ang inyong pera sa GCash. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano natin madadagdagan ang security ng GCash para hindi madaling mabuksan o magamit ng iba. Tara, turo ko sa inyo. Dalawang bagay ay ituturo ko sa inyo ngayon. Una, paano magpalit ng MPIN at ikalawa, paano mag-add ng security sa inyong GCash account. Unahin natin kung paano tayo magpapalit ng MPIN sa GCash. Mula sa inyong GCash app, enter natin ang inyong number. Do you want to link this device to your account? So yan, pwedeng yes. Yes, click send code. Enter natin ang OTP. GCash would like to know your location. Yan, pwedeng yes or pwedeng no. And then enter your MPIN. Kung mapapansin nyo, incorrect MPIN entered kasi nakalimutan ko rin yung MPIN niyan, ano? So, punta tayo sa MPIN recovery mode, send OTP, and then enter natin yung OTP. And then, kailangan natin mag-selfie. Okay? Alam ko marami nahihirapan dito. Ako din. Honestly, talagang mahirap. Pero ang gawin nyo lang, magdagdag lang kayo ng ilaw sa harap at sa likod. So, ganun pa rin. Position your face sa loob ng circle. And then slowly raise your head. Bago to ha. Perfect. Wow. Scanning ulit. And then open your mouth. Bago rin to ha. Nakakatuwa naman. Okay. Ngayon, pwede na tayo mag-enter ng ating bagong MPIN at i-double entry nyo lang para sa verification. Kailangan pareho-pareho. And then, ayun, reset MPIN successfully. Okay, so sabi niya, you have successfully reset your MPIN for your protection. Make sure to regularly change your GCash MPIN. Okay, so pwede tayong magpalit nito anytime. So monthly, pwede kayo magpalit ng inyong MPIN. Okay, para mahirapan din yung scammer. Isang technique dyan, kung halimbawa ang password nyo ay 1234, so next month, palitan mo ng 1235. Susunod na buwan, 1236. So, ibig sabihin, mas madali nyo rin siyang masundan. Okay? So, bahala na kayo. Diskarte nyo na yan. And then, account secure reminder din, ang phone na ito lamang ang pwedeng maka-access sa inyong GCash account. Yan po yung one phone policy ngayon, bagong bago. Okay, so now, let's see using the new MPIN. So, try natin ngayon yung ating bagong MPIN na pinasok. Okay, mag-login na tayo. Yun. Okay, so pumasok na yung bago nating MPIN na ipinasok. Ganun lang naman kasimple, madali lang yan. So, paano naman mag-add na security sa inyong GCash account? So, added security po ito, no? Bukod sa MPIN. Okay, so ang gagawin natin na isa-set up natin ang biometrics. Okay, kung ang phone nyo may biometrics, gamitin nyo dahil dito importante yan at malaking bagay yan. Walang ibang makakalagin kung hindi kayo. Remember nung nag-change tayo ng MPIN, so sabi niya, in case your face or fingerprint login are enabled, we have disabled it for security reason. Okay, dito meron kang option. Pagka sinet up natin yung fingerprint, madi-disable na natin yung MPIN. So, hindi nyo na kailangan kabisaduhin. Fingerprint lang, diretso na kaagad yan. Okay, so, gagawin natin, enter muna natin ang bago natin MPIN na ginawa. Yan. Another authentication code dahil iba na yung ginagawa natin ngayon. And then enter natin yung code na binigay ni GCash. And then punta tayo sa ating setting, sa setting ng ating phone. No? Okay, so hanapin lang natin yung
Okay, so hanapin lang natin yung security and privacy. Okay, click ulit natin yan. And then hanapin natin yung biometrics. Okay, so sa cellphone ko, nandito yan. Hanapin natin yung fingerprints ng biometrics. So sa akin, meron ng dalawang nakasave before and ang gagawin ko ngayon ay magdadagdag tayo ng isa pang biometrics sa akin. Ang po nagamit ko, ang sensor ay nasa power button. Yan po isang picture ng Samsung at hindi pinakita dito, okay? So, ang gagawin lang natin ay ilalagay lang natin yung daliri natin dun sa sensor at tatapusin lang natin yung hanggang 100%. So yan, nasa side po yung aking power sensor, nasa power button. Kaya ang gagawin po natin yan, gagalaw-galawin lang po natin yung ating daliri para ma-memorize niya yung mga guhit niya sa daliri natin. Wala po pinagkaiba yan sa ibang fingerprinting, okay? So ganyan din po yung gagawin natin. Yan. So tatapusin lang po natin yung hanggang 100%. Nakikita niyo po yung kulay blue sa gitna. Yan po yung kinakabisahan ng inyong cellphone para kayo lang ang makaka-login gamit ang inyong daliri. Okay? So kahit anong daliri na gagamitin nyo. Ako, thumb. Kaya kung mapapansin nyo, meron ng tatlong fingerprints. Actually, sa akin yung tatlo na yan. Logout natin para matest natin ang biometrics. Click natin yung logout. Ngayon, pero hindi pa tayo tapos dyan. Kailangan pa natin i-set up naman ang ating GCash app. Okay, so pasok tayo sa ating GCash. And then, enable lang natin yung biometrics login. Pinutin lang natin yan para mapunta yung blue dun sa kanan side. Okay, and then, kailangan na natin mag-log out para ma-reset ang ating cellphone. Ngayon, pwede na tayo mag-login sa ating biometrics. Ayan, makikita nyo na. So, every time na papasok kayo sa inyong GCash, una yung lalabas. Okay? So, click natin yung biometrics para hindi na natin kailangan ng MPIN. Okay, sabi niya, all set. You have successfully enabled your biometrics. Okay? So, ang gagawin lang natin ay labas na tayo rito. Go to dashboard. And then, ayun. Pasok na kagad tayo. Gamit ang ating kung gagamit kayo ng biometrics, di na kailangan ng MPIN. Videos na pwede nyo panoorin. Meron tayong GCash kung nasira ang inyong phone pero nasa inyo ang SIM card. Okay, panoorin yung unang video natin. Ikalawa, kung nasira naman ang SIM card at ang inyong phone. So parehong nasira, nawala, nanakaw. Ito, panoorin nyo itong pangalawa. Ang GCash naman nawala ng pera kahit may face scanning na at OTP. Meron din tayong video niyan. Yan yung pangatlo. Okay? Saka update natin tungkol sa wrong send money. Okay? Meron tayong video niyan. So, paano na malalaman kung qualified ka ng mag-loan? So, pwede tayo mag-loan sa GCash. Meron din tayo niyan. At yung GCash registered sa bagong phone, bakit di pa rin nabuksan? May mga certain cases tayo na ganyan. Okay? At para mapanood nyo pa yung iba natin mga videos, pagdating sa dulo ng video, makikita nyo yung playlist. Okay? Click nyo lang yung playlist. Nandun na lahat ng GCash na pwede nyo panoorin. Okay? So sa ngayon, maraming salamat din sa ating mga bagong subscribers at appreciated po ang inyong pag-subscribe. Okay? So maraming salamat kila Liza Lobetana, kay Mobin, kay Joseph Miranda, kay Sean Dimar, kay Miles Vlog. Okay, vlogger din yan. So supported natin yan. Rodrigo Galdiano, Roldan Badus, Jason, kay Yod, Sandra, at kay Weng Ramos. Actually, marami pa yan, no? So, for the meantime, ito lang muna. Sila lang muna. Okay? Shout out sa inyong lahat. So, ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. At kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa baba. At huwag nyo na rin kakalimutan na mag-subscribe at mag-like at i-hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. At ikasisiya na rin po namin ang pag-follow nyo sa ating FB page. Mula po sa Promag TV, God bless.